ating mga kaibigan, mga kapatid, na patuloy pong sumusubaybay sa programang ito. Ating pong maririnig ang ating team song. Ating silang sa tubig, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunan dumating. Ang pag-asa'y iparating, atin silang pasiglahin. Pagkain at gamot at damit ating iabot. Ang Diyos nawa'y huwag sisihin sa mga bagyong dumarating, pagkat siya lamang ang may hawak sa buhay at kaligtasan natin. Atin silang sagipin, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunan dumating. Sa paglubog ng araw, may bukas pang darating. Handog ito ng Diyos sa atin, upang siya ay ating sundin. Ating silang sagipin, mga kababayan natin. Mahal na mga kaibigan, mga kapatid, isang mapayapang hapon ang sumasa atin at ating patuloy na pasalamatan ang Panginoon sa kanyang mga biyayang pinagkakaloob sa araw-araw. Kaya po, sa magandang kalusugan at buhay, ating ibigay ang pagpapasalamat sa Kanya at tayo patuloy na maglilingkod sa pamagitan po ng radio natin, 101.3 Udyungan, ang atin pong Ligaya ng Buhay Ministry. At atin pong wini-welcome at binabati ang ating mga kaibigan na sa iba't ibang mga lugar dito po sa ating Remnant Association na kinabibilangan ng 11 na mga iglesia from Santa Maria hanggang sa Calatrava. At meron din akong mabatian partner, ang aking mga mahal sa buhay sa Sibuyan. Opo. Oho, kamusta kayo dyan? At enjoy kayo sa panonood, sa pakikinig. At ang isa sa mga distrito din natin doon, Opo. ang Northern Sibuyan District at Southern Sibuyan District. Doon po sa Activa Church, nakikinig po ang Pamilya Moral, Sister Lisa. Kamusta po kayo dyan? At sana po ay patuloy niyong tangkiligin ang ating programa. Partner. Mga mahal po naming mga kaibigan, bilang pagbukas po sa ating programa, inaanyayahan po namin kayo na kami po ay inyong samahan at tayo po ay pangunahan ni Pastor Riano. Dakilang Ama, napakabuti po ninyo at kayo ay nagbibigay sa amin ng patuloy na kalakasan upang maglingkod. Kaya po ang papuri ay aming ibinibigay. Tulungan po kami
gabayan po ng Santong Espiritu ang programang aming gaganapin sa mga oras na ito sa isang oras na paglilingkod. Nawa po ang aming mga kaibigan sa kanilang mga tahanan, ang mga taga-subaybay ay magkaroon po ng patuloy na mabuting pamumuhay, kalusugan upang sila po'y patuloy na makapagtangkilik ng programa Ligaya ng Buhay Ministry. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan. Nawa po ay pahinantulutan niyo po kami na makasama niyo sa inyo pong mga kanyang tahanan. Marahil kayo po ay busy. Marami po kayong mga ginagawa. Nawa po sa ating talakayan na isasagawa sa mga oras na ito ay magkaroon po tayo ng pakinabangan at lalong higit ay makamta natin ang tunay na kaligayahan at kung kilala natin si Kristo. Sa hapong pong ito ay ating pong binabati ang Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church, Adventist leaders, Pastor Orly Pahilan, officers and directors, Sir Dennis Federico, Pastor Jan Panganiban, Pastor Jerome Pereira at sa lahat po ng mga district pastors, leaders na binubuo po ng 11 distrito dito po sa sinasakupan ng Romblon Mission of the Seventh-day Adventist. Pastor, baka meron kayong mga gustong batiin sa ating mga kapatid. Binabati po natin ang ating mga kaibigan sa iba't ibang mga lugar, particular sa dito po sa Tablas Island na binubuo ng 11 distrito. Ang ating mga kasama sa gawain, mga district leader at pastor. At ganun din ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga elders sa bawat iglesia na binubuo ng ating Remnant Association. Opo. Relax lang po kayo sa inyong pakikinig, panonood at tayo rito ay magkakaroon ng talakayan sa isang oras upang tayo po ay magkaroon ng sapat na kaalaman, inspirasyon patungkol po sa salita ng ating Panginoon. At siyempre, Pastor, hindi po natin makakalimutan na sa tuwing nagsisimula ang ating programa ay batiin po natin ang ating mga sponsor. Opo. Na dahilan po sa kailang pong bukas ang kailang mga puso sa pagsuporta sa ating gawain ay ating pong binabati si Brother Ariel Ponte, ang ating butihing district pastor na kasama po natin ngayon. Na ito ay binabagsagan kong Lito Lapid. Yan po, si Pastor Ricardo Riano, Ma'am Remy Morada, Ma'am Didi Morada, Mr. and Mrs. Chisi Padiragao, Ma'am Nalin Butin, Ma'am Susan Dayok, Ma'am Melissa Palco Telan, Brother Bongbong and Ma'am Luistro. Ganoon din po kay Willie and Sally Molina, Brother Rene Pames, Ma'am Lumi de la Cruz, Ma'am Ruby Maestro, Sir Dennis Federico. Salamat po ng marami sa inyo pong pagsuporta at bukas po ang ating programa sa pagtanggap ng ating pong mga sponsor upang patuloy po na tayo makapaglingkod sa ating mga kaibigan samantala sila ay nasa kanya-kanyang tahanan, Pastor. Opo, at napakabuti anong pagkakataon. At yan, partner, Opo. tayo po ay dadako na sa ating talakayan. Napakaganda ng panahon. At mainit pero sa ibang lugar ay umuulan. Ayan. Kanina papunta ako rito ay umaambon-ambon sa bandang lugar ng Salingsing at sa kabutihan ng Panginoon. Tayo pinakarating at mainit dito po sa ating lugar sa Puktoy, sa Udyungan. At ngayon, dadako tayo sa ating talakayan. At napagaganda ng ating paksa sapagkat ito po ay may kinalaman. Yung nakaraang pag-uusap natin ay tayo'y binago ng Panginoon. Tinanggap natin ang ating Panginoon. Opo. At ang sabi nga, pagkatapos na ikaw, kaibigan, ay naipanganak na muli, ay meron palang hinaharap tayo. Yan. Yun yung tinatawag, Pastor, na mga tukso. Tukso. Yan. Parang isang awitin, no? Oho. Tukso. Layuan mo ko. Layuan mo ako. pero Pastor, mali yung awit. Mali ba awit? Mali. Hindi dapat yung tuksong lumayo.
kundi At, tayo lalayo sa tukso. ang Biblia ang maghahayag, no? Opo. Hayaan po natin, mga minamahal kong mga kaibigan, na alam po natin na tinanggap na natin si Kristo sa ating buhay at nagpasakop na tayo sa Kanya, kusa tayong lumapit sa Diyos at dahil tanggap na natin na tayo lahat ay makasalanan. Meron pong isang lalaki na ang pangalan po niya ay si Kin. Siya po ay isang bagong Kristiyano. Siya ay nakaranas ng bagong kapanganakan. Ito ang iniisip niya. May isang panahon na ang mga bagay ay maayos na tumatakbo. Maganda ang kanyang pakiramdam at maligaya. Ganun pala yun, Pastor. Ano? Oho. Siya ay, nung tinanggap niya si Kristo, maligaya at gumaan yung kanyang pakiramdam, maayos. Ay, may pagbabago. Mayroong pagbabago. Oho. At pagkatapos ng ilang panahon, nagbago ang buhay. Ito ay nangyari sa trabaho niya. Nagsimulang pagtawanan siya ng kanyang mga kasama na tinatawag siya na santo. Santo. Ay, pambihira ito. Nung tinanggap niya si Kristo, siyempre, marami nagbago, binago talaga yung kanyang buhay. Oho. Yung mga gawaing makasalimutan, hindi niya kundi siya talaga'y nabago na yung kanyang buhay. Pero doon sa kanyang trabaho, abay, iba na ang tawag sa kanya. Si Boy Santo. Kaya pala, pagka minsan ay may naririnig tayo Oho. na, ay, ang banal mo na ngayon, santo ka na ngayon. Mhm. Oho. Iba na eh. Kasi dati ang hawak Red Horse, ngayon Bible na. Kaya santo. Pero Kaya alam po ninyo, sa loob po ng mahabang panahon, tiniis niya ito. Oho. Aba, napakatagal na panahon, ngunit isang araw, napikon siya, Pastor. Napikon. Napikon siya. Ay napakatagal na ng panahon, kanyang tiniis ito na yung mga salita sa kanya, yung pagbubuli sa kanya, Oho. pagkukutya sa kanya. Pero isang araw, napikon siya at nagalit. Oho. Sumigaw at kumilos ng dati niyang ugali bago siya ay naging Kristiyano, nakadama ng pagkalungkot ang lalaking itong si Jim. Nabago na sana siya, Nabago na. pero bumalik doon sa dati niyang Gawi. dahilan doon sa siguro hindi niya matanggap yung kanyang Opo. karanasan, no? Kaya Kung baga ay masama sa loob niya yun eh. masama sa loob at bumalik yung dati niyang kung sino siya. Oo. Kaya yun yung tinatawag na tukso. Kaya sa ganitong mga kapag nakaranas tayo ng ganitong mga bagay, ano kaya ang pupwede nating gagawin? Ayan po. Katulad ni Kim, marahil sa ating mga kaibigan na mga taga-subaybay sa mga oras pong ito ay nakaranas na may ipanganak na magmuli. Ngunit, nangangahulugan ba ito, Pastor, na tapos na ang mga tukso at mga suliranin matapos nang tayo tumanggap sa Panginoon? Maganda pong katanungan yan, partner. Mhm. At ito nga ang ating paksa ay napakahalaga. At ating titingnan at tutuklasin sa banal na kasulatan Mhm. ang kasagutan. Dito po sa aklat ng Roma, Mhm. ang kapitulo ay 7, ang mga talata ay 18 Opo. hanggang 24. Mhm. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, Mhm. ay hindi tumira ang anumang bagay na mabuti, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na ibig na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. At 20, datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, Mhm. ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Mhm. 21. Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig mong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. 22. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Mhm. 23.
Datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Opo. At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Mhm. 24. Opo. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Diyan nga, Pastor, yung lilinyaw natin sa ating mga kaibigan na nangangahulugan pala, Pastor, na matapos na tayo maipanganak, hindi pala tayo exempted sa mga tukso at mga problema. Ay, oho, talagang dumarating talaga. Mas doble pa, Doble ha? higit pa. Gaya dyan sa talata na ating pong binasa, ay talagang malinaw, mga kaibigan, na yung gusto mo na balikan yung dati mo. Dati mo na binabanggit na yung attitude, yung pag-uugali natin. Pero ganun pa man po ay talagang hindi pa rin tayo exempted sa mga ganyang mga pangyayari. Katulad ni Kim. At kailangan na mayroong pakikipagbaka. Opo. Katulad ng karanasan ni San Pablo Mhm. na yung hindi niya ibig Mhm. ay siya niyang ginagawa. Yan. Sapagkat na doon siya sa likas na talagang siguro yung umiiral yung pagiging likas ng makasalanan at nakikipaglaban siya Yan. sa kanyang sarili. Nakikipagpunyagi. Opo. Kaya marahil, Pastor, katanungan din ng ating mga kapatid at mga kaibigan. Ano ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay nakakaranas ng suliranin? Mga problema. Oho. At ito pala, partner, Mhm. ay isang matibay, malakas na atake Mhm. ng kaaway ni Satanas. Tayo nasa Panginoon eh. Oho. Pero hindi siya umihinto. Hindi humihindo. Oho. At kapag nakita niya na ikaw ay nasa Panginoon na, Mm. ibig sabihin nun, wala ka na sa Kanya. Wala ka na sa panig Wala ka na niya. sa Kanyang panig. Kaya Mm. ngayon ay dudublihin niya ang Kanyang pwede na magawa ng mga pamamaraan Mhm. upang makuha ka muli o kaya ay magkaroon ka ng panibagong pag-iisip Opo. upang muli ay mawala ang iyong pagtitiwala at babalik ka naman sa dati mong pagkatao. Tulad Opo. po sa ilustrasyon natin kaya sa pagkatao ni Kim. Parang katulad, Pastor, na kumbaga ay nabawasan niyo yung kanyang yung kanyang alipores. Oo. Oo. Nabawasan eh. Siguro basahin natin, Pastor, yung 1 Peter 5 verse 8. Merong diyang nakatala, mga kaibigan, sa unang Pedro 5 ang talata ay 8. Opo. Ito po ang pagpapahayag ni San Pedro sa Kapitulo 5, ang talata ay 8. Kayo'y maging mapagpigil. Mhm. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap na masisila niya. Abay, busy pala si Satanas. Ay, Hindi natigil. Hindi na kaya ito natutulog. Parang gano'n na. Hanggang naghahanap talaga siya ng Talagang, paraan ng masisila. Ibig Pagka sabihin. sinabing Pastor masisila, ay talagang naghahanap ng mabibiktima. Oho. Mhm. Talagang busy pala yan. At napakalinaw ang pagkakapahayag ng Biblia. Opo. Oho. Naghahanap talaga siya ng Naghahanap. kanyang masisila para Mhm. siyang isang liyong umuungal. Yun, mabangis. Mabangis. Oho. Hindi mapakali. Hindi mapakali. Parang siguro ito yung chili sa point. Hindi mapakali. Kaya mga Mabihira ito, no? kaibigan, Oho. ang dahilan po kung bakit ang Kristiyano nakakaranas ng suliranin ay sa kadahilan ng talagang si Satanas ay gustong-gusto niya na tayo ay mabiktima niya. Oho. At partner, maliban po sa direktang mga atake ni Satanas, Opo. paano ang tukso ay bumabangon? Siguro, yung pagka sinabing bubangon pastor ay yung kumbaga ay na tayo kumbaga tumba na tayo Paano tayo babangon? Oho. Basahin natin yung aklat po ng James, Santiago. 1, ang talata po'y 13 hanggang 14. Huwag sabihin ng sinuman pagka siya'y tinutokso.
ako'y tinutokso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi manunukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. 14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang kita at nahihikayat. Malinaw dyan, Pastor, na binabanggit ng talata na wag sino man sabihin ng sino man na kapag siya'y tinutokso, automatic, ang Diyos ang nanunukso. Ay kadalasan, karamihan, sinisisi ang Panginoon. Pero malinaw po dyan, Pastor, sa iyong binasa na talata, na wag sino man na pag siya'y tinutokso, ay tinutokso ako ng Diyos. At sa huli ng talata na binabanggit, kailanman ang Diyos hindi nanunukso. Opo. At dapat itong maliwanagan ng ating mga taga-subaybay, mga kaibigan, na sa ganitong mga paraan ay unti-unting mabago yung ating pananaw. Opo. Na kapag may dumarating na mga problema, Yan. mga panunukso sa ating Oho. buhay, ay huwag nating kaagad sisihin ang Panginoon. Opo, opo. Oho. Katulad nung tinatawag, Pastor, ay ako na ngay tumanggap sa Panginoon. Oho. Ako na ngay talaga nagsikap na baguhin ko yung buhay ko. Ay bakit baga yung ako'y hindi pa nagbabago, konti lang yung problema ko. Pero nung ako'y naging Kristiyano na at nagtapat sa Panginoon, ay bakit doble pa yung problema ang dumating sa buhay ko? Aba, kaya mga kaibigan, ang Diyos ay hindi pinagmumulan ng tukso. Opo. Ngunit pinahihintulutan niya na subukin ang kanyang bayan. Pinahihintulutan. Ayun ang Aha. magandang bahagi rito, partner. Apo. Na ang Diyos, bagamat nakikita at nararanasan ng mga tao, Mhm. ang tiyatawag na pagsubok o panunukso Apo. ay pinapahintulutan ng ating Diyos. Kasi Pastor, yung tuksong yan, merong mabuting bunga yan. Okay. Basahin natin yun sa Santiago 1. Ang talata po ay 2 hanggang 4. Merong mabuting bunga, mga kaibigan, yung mga tuksong yan, mga problema. Merong mabuting bunga. Ano po yun? Ito po ang pagkakasabi. Santiago 1:2 hanggang 4. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Opo. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Mhm. 4. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yan. Malinaw, Pastor, sa talata na iyo pong binasa, mga kaibigan, na kung tayo man po ay nakakaranas ng sari-saring mga tukso, mga problema sa buhay, mga pagsubok, wag po tayong malungkot. Wag po tayong mawala ng pag-asa, kundi ang sabi ng talata ay magalak kayo. At sa pamagitan po ng mga pagsubok na yan, mga problemang iyan, ay ang sabi, lalong tayo magiging sakdal, Opo, opo. tayo magiging matuwid. Kasi po, mga kaibigan, kung wala pong mga pagsubok, katulad ng halimbawa, bahay, nagpapagawa ka ng bahay, paano mo malalaman na ang bahay mo'y matibay? Aha. Halimbawa, bumagyo, hindi man lang bumagsak ang kabilang pader. Malakas na bagyo, signal na berto, hindi pa rin bumagsak ang pinagagawa mong bahay. Ay kahit nakita natin na kahit anong bagyo, talagang matibay. Ay matibay. May pundasyon. Yun, mayroong Oo. pong pundasyon. Oo. Kaya ang magiging resulta, kaibigan, ng mga pagsubok na yan sa ating mga pananampalat na tinanggap natin si Kristo sa ating buhay ay magiging, ano ang resulta? Magiging sakdal at Oo. magiging matibay yung ating pong pananampalataya kay Kristo. Ang sabi nga, tayo, ikaw, kaibigan, ay bagong sanggol sa pamilya ng Diyos. Namumuhay ka sa isang makasalanang kapaligiran Mhm. na may likas na bihasa sa pagkakasala. Opo. Yun po ang ating likas. Nariyan sa ating kapaligiran at hindi maiwasan ang mga pagkakasala. At mayroon kang kaaway, walang iba kundi ito ay si Satanas. Sinisikap ngayon ng kaaway na patayin si Jesus. Kahit na noong karanasan nung siya ay bata pa, na nais sirain ni Satanas. Yan. Mawala ang ating Panginoon. Opo. At dahil sa layunin na upang magiba niya at kanyang ariing ganap ang Opo. sanglibutan. Opo.
O sapagkat alam niya Alam na niya eh. ipinanganak ang ating Panginoon. Yan. Ngunit mga kaibigan, mga kapatid na mga taga-subaybay sa mga oras na ito, ang inyong suliranin ay hindi pa tapos. Oho. Hindi pa tapos. Sa inyong pagsisimula ng bagong kristyanong buhay, asahan mo ang suliranin, dodoblihin ni Satanas. Ang kanyang pagsisikap na matukso, magpahina ng loob at sirain ka. Ay talagang lahat pala yung gagawin, Pastor. Oho. Kaya malinaw mga kaibigan, kapag tayo alam na ni Satanas na tayo nasa panig din ng Panginoon, lahat ng pamamaraan para tayo bumagsak, lahat ng paraan para masira yung plano natin, ay lahat ay kanyang gagawin. Gagawa talaga ng Gagawa ng paraan. Oho. Kaya mga kaibigan, asahan natin na sa tuwing tayo ay gagawa ng mabuti, ayon sa kalooban ng Panginoon, lahat ay hahadlangan niya tayo para hindi natin magawa ang Oho. bagay na yan. Oho. Kaya aming mahal na mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesus ay nakaranas ng mga tukso. Mhm. Ating titingnan ngayon ang isa sa mga bahagi ng kanyang buhay na kanyang naranasan kung paano siya tinukso matapos na siya ay mabautismuhan. Aba, ay nabautismuhan din pala si Kristo, Ay, oho. Pastor? Ay ang sabi ng Santa Biblia, Nabautismuhan din siya? bautismuhan. Kaya ang sabi, meron palang nangyaring panunukso matapos na siya ay mabautismuhan. Meron din, matapos ay nabautismuhan, meron din palang panunokso, Pastor. Basahin natin yung Mateo 4 ang talata 1 at meron po tayong mababasa. Oho. Uno, nang magagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng Opo. diablo. Yon. Siya pala itinukso ni Satanas. At hindi lingid, naranasan niya talaga. Opo. Yung pagiging normal, yung buhay tao talaga. At ating titingnan dito sa kanyang karanasan kung paano ang ating Panginoon ay nagtagumpay. At katulad po ng pagkatukso kay Jesus, aking kaibigan, ikaw, tayong lahat, Oho. ay tutuksuhin din ng gayon. Aha. Kaya malinaw mga kaibigan na anuman gawin ni Satanas na mga pamamaraan para masira yung ating relasyon sa Panginoon na ating pinagsimulan. Ngunit kung ito'y ating paglalabanan, ito'y ating pong pagsisikapan na manatili pa rin sa piling ng ating pong Panginoon, kapag tayo nagtagumpay, makakamtan mo ang tunay na ligaya ng buhay sa tulong ni Kristo. Tama po yan. Kaibigan, hayag ang panunukso sa ating buhay ngayon. Opo. Bagamat mayroon tayong pag-asa, dapat ang pag-asang ito Mhm. ay ating pinangahawakan. Merong katawagan si San Pablo kung Opo. paano tayo ay magtagumpay. Yan. Sige Oho. po. Opo. Ang nakatala po sa unang Timoteo, Oho. Kapitulo 6, versikulo 12. Mhm. Ito po ang pagkakasabi. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Yan. Makipagbaka. Makipaglaban. Nakipaglaban. Makipagbuno. Yan. Oho. So, nangangahulugan pala, Pastor, na ang buhay Kristiyano ay araw-araw nakikipaglaban. Tama po yan. Sapagkat na inihahambing po ni Apostol Pablo ang buhay Kristiyano sa isang pakikipaglaban at kanyang itinala ang mga armas na kailangan mo upang manalo laban sa kasalanan. So, Oho. meron palang armas, Pastor. May armas ha. Panlaban. Panlaban eh. Kaya ho ring mga armas yan. Parang sundalo, meron pakipaglaban kapag wala kang armas. Oho. Wala kang bala. Eh ano kaya yung ating armas na ito, Pastor? Kasi tayo ay nakikipaglaban, tayo ay nakikipagpunyagi. Eh ano kung merong armas, ano kaya itong armas na ito? Ating tutuklasin ang
kung paano ang pagpapahayag ng Santa Biblia na mayroon tayong sanggalang. May armas tayo. At ito po ay masusumpungan natin sa Opo. mga aklat na sinulat ni San Pablo sa mga taga-Episo. Oho. Ang kapitulo ay 6, mga versikulo 13 hanggang 18. Dahil dito, magasikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. Mhm. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Opo. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakdal na baluti ng katuwiran. Mhm. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ibanghilyo ng kapayapaan. Bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi Oho. ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. 18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Ano ang armas, Pastor? Dito po ay nahayag ang ating mga panlaban, Opo. mga kalasag. Mhm. Inisa-isa po dito na kung ito ay ating tinataglay, Mhm. mayroong kasiguruhan. Tayo, mga kaibigan, ay magtatagumpay sa anumang uri ng panunukso. Kaya sangayon na sa Biblia, paano tayo makakapanagumpay sa kasalanan? At mayroong mga pahayag na kaya Oho. ang pagtatagumpay sa kasalanan sapagkat ito po ay pinahayag ni Santiago Mhm. sa kanyang mga sulat, Opo. Kapitulo 4, versikulo 7. Mhm. Ang sabi po rito, pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat, magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Ayun. Makipaglaban tayo. Nakikipaglaban sa tayo. diablo. Makikipaglaban. Siyempre, ang unang dapat palang gawin natin mga kaibigan, mga taga-subaybay, habang tayo ay nakikipaglaban, Pastor, kay Satanas, first step na dapat natin gawin ay pasakop sa Diyos. Magpasakop. At ang sunod na mangyayari, tatakas ang diablo. Tatakas ang diablo. Yun. Pasasakop. Kasi kung wala kang pagpapasakop, Mm. labas ka eh. Mm. At anumang panahon, anumang oras sa iyong buhay, ay pwede kang madadaig Opo. sapagkat wala kang pagpapasakop. Mhm. At ito ay sa dahilan na pag sinabing magpasakop tayo Mhm. sa Panginoon, Opo. lahat ng kanyang kalooban, Oho. lahat ng kanyang gusto na mangyayari sa ating buhay, Mhm. mahayag kung paano tayo nagpapasakop sa Kanya. Kaya mga kaibigan, hindi nagtatapos na ating tanggapin si Kristo noon matapos tayo mabautismuhan. Hindi po doon nagtatapos. Kundi araw-araw tanggapin natin si Kristo. Minuto ng ating buhay, anyayahan natin si Kristo. At kung magkagayon, mga minamahal kong mga kaibigan, ay nangangahulugan na araw-araw yung buhay natin ipinapasakop natin kay Kristo. Sapagkat kung araw-araw ipapasakop natin yung buhay natin kay Kristo, nangangahulugan, Pastor, na araw-araw yung buhay natin ay nakaugnay kay Kristo. Opo. At walang posibilidad, hindi posible na si Satanas ay hindi makakaatake sa atin. Sapagkat yung buhay mo, hindi nagtatapos doon sa pagtanggap mo kay Kristo sa bautismo. Kundi continuous na siya'y tinatanggap mo, inaanyahan mo sa iyong buhay. Yan. Patuloy. Kaya po, ang tiyatawag na isang bahagi Opo. ng kung paano natin malalaban ang diablo Oho. ay sa pamagitan ng ating pagpapasakop. Yun. At mayroon pang iba. Oho. Oho. Ito po ang pagpapahayag pa rin Oho. ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Opo. Kolosas 4:2.
Maliban sa pagkapasakop kanina, ito Oho. isa pa. Sige po. Manatili Apo. kayong palagi sa pananalangin Yan. na kayo'y magagpuyat na may pagpapasalamat. Opo. Una, pagpapasakop. Oho. Pangalawa, manatiling Manatili- manalangin. Ayun. Ay, matibay na sandata ito. Hindi lang pala, Makakadaig- pastor, na tayo ay papasakop sa Panginoon. Oho. Kundi ang sabi diyan ay manatili na tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Oh. Kasi karanasan nga natin, no? Kapag mahina yung ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos, Yan, yung apo. ating panalangin ay para bang sa panahon lang na kung saan kailangan natin siya, Opo. ay wala talagang mangyayaring maganda sa atin. Oho. Wala. Pero kung tayo ay mananatili sa panalangin, maliban sa ating pagkapasakop, ay Opo. talagang mahayag, matibay talaga ito na Yan. meron tayong panlaban sa Diablo. Kaya nga sabi, pastor, more prayer, more power. Oho. At bukod pa rito, partner, Opo. yung isa pa ring bahagi kung Oho. paano tayo ay magtatagumpay, Opo. binabanggit po ni San Mateo Mhm. sa kanyang aklat Opo. sa Kapitulo 26. Oho. Ang talata po ay 41. Ayan, sige Ito po po. ang pagkapasabi. Kayo'y mangagpuyat Oho. at magsipanalangin Mhm. upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Yun. Pasakop, Pasakop. manatili tayo, Manatili tayo. at gayon ay mangagpuyat, Magpuyat. Ibig sabihin, magbantay. magbantay at Yun. magsipagpanalangin. So, ibig sabihin, pastor, tayo lagi dapat ay ready. Handa. Oo. Handa tayo lagi. Nangangahulugan na anuman yung mga pagsubok, mga tukso darating sa ating, handa tayo na ito ay paglabanan natin sapagkat hindi lingid sa ating kaalaman na talagang mangyayari ang mga bagay na ito. Oho. Kaya nga binabanggit kanina na maliban doon sa mga baluti Aha. na sinasabi, ito ay talagang matibay na talagang sanggalang natin, no? Aha. Kung paano tayo magigipaglaban sa Diablo. Yan. At wag po nating iwalang bahala ito, mahal na mga kaibigan, mga taga-subaybay, mga kapatid, sapagkat ito ay lubhang mahalaga. Mm. Kung papaano tayo ay magiging mananagumpay Opo. sa ating buhay, sa Opo. lahat ng uri Mhm. ng panunukso o mga pagsubok na dumarating. Opo. Tayo po, sigurado, Yan. ay magtatagumpay. Kaya mga kaibigan, sa tuwing tayo ay nasa ating kanya-kanyang mga tahanan, ay saan man tayo tutungo, saan man tayo pupunta, ay mas mabuting isurrender natin muna yung ating buhay sa Panginoon, manalangin tayo, bago tayo matulog, manalangin, pagising tayong manalangin, saan man tayo pupunta, ay lagi uunahin natin si Kristo sa ating buhay, at hindi lamang yun, kundi tayo magbantay, sapagkat si Satanas ay isang leon na naghahanap na mabibiktima. Ang ating Panginoong Hesus ay may gustong ipahayag sa ating partner. Opo. Sa ating mga taga-subaybay, mahal na mga kaibigan, mayroong lihim ang ating Panginoon na kanyang ginawa. At ito, pastor, ay mababasa natin sa aklat ng Juan, Oho. 5, ang talatay 4. Kung paano siya naging matagumpay, ito po ang pagpapahayag. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban sa nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo. Maliban na kayo'y manatili sa akin. Ayan. Manatili. Manatili. Ang lihim, sikreto, pastor, upang tayo ay makapanagumpay araw-araw bilang tayo buhay mga Kristiyano, ay manatili sa puno. Sapagkat ang sinisimboluhan ng puno ay walang iba kundi si Kristo. Opo. At ang sinisimboluhan ng sanga ay walang iba kundi tayo. Kaya kung hindi tayo araw-araw ay hindi nakakonekta sa puno, ay sabi diyan ay wala tayong magagawa. Ay wala talaga. Oho. Kapagkat magiging walang kabuluhan kung hindi tayo nakakunik sa ating Panginoon sa puno. At meron pa ilang pastor na mga ilang pamamaraan na mga lihim sa pananagumpay sa buhay Kristiyano. Yung una ay yung nakatala doon sa aklat ng Santiago na binasa din natin kanina, Oh.
4 ang talatay 7. Una ay araw-araw yung tinatawag na pagtatalaga sa Diyos. Commitment. Mahalaga pala yun. Mahalaga po yon. Opo. At yung tinatawag, binasa din natin to kanina, pagmamasid at pagkakilala sa mga personal na kahinaan. Partner, minsan ay, o sa maraming mga pagkakataon, Opo. ini-evaluate ko ang aking buhay. Opo. Saan ako malakas? Oho. Saan ako mahina? Mahina. Oho. Kasi kapag nakita ko kung saan ako mahina sa bagay sa aking Opo. buhay, ay doon tumitirada ang Opo. kaway. Kaya pala dapat na ating tingnan, kilalanin natin Opo. ang ating personal na mga kahinaan. Opo. At hindi lang yun, Pastor, kundi yung pangatlo ay yung tinatawag na araw-araw na mananalangin. Binasa natin kanina. Oho. Araw-araw. Walang patid na Walang panalangin. patid na panalangin. Oho. At yan ang dapat na kailangan. Pero ang Panginoon, Pastor, ay merong pangako. Oho. Ngunit ang katanungan ay, kung ang Diyos ay merong pangako, ano yung kanyang pangako sa atin? Atin pong tutuklasin kung ano ang pangako ng Diyos sa atin. Dito po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, unang Korinto, Kapitulo 10, ang talata po ay 13. Ito po ang pagpapahayag. Opo. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao, datapwat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ayon. Ang sabi ng talata, Pastor, ang Diyos hindi magbibigay ng mga pagsubok sa ating buhay na hindi natin kaya. At pag ating binigyan ng malalim na kahulugan ito, Opo. oho, ay walang dapat na sasabihin tayo ng mga kaibigan, Opo. na sinisisi natin ang Panginoon sa mga bagay na kapag tayo ay nahihirapan sa buhay. Sapagkat ang sabi pala, totoo na hindi magbibigay ang Diyos ng mga, hindi niya tutulutan ang tukso. Hindi niya pahintulutan. Hindi niya pahintulutan Oho. ang tukso Mhm. na tayo ay magapi. Opo. Oho. Yan ay hayag na patotoo. Mhm. At talagang mangyayari talaga yan. Pero ang nangyayari po, tayo mismo sa ating mga sarili, sa ating mga kahinaan ay hindi natin nakikita ang upang tayo ay maging malakas. Oho. Nawawala tayo minsan Oho. sa focus ba, sa direksyon ng ating buhay, nangihina tayo. Opo. Nawawala doon ang sabi ng Panginoon na makakaya natin sapagkat hindi siya magbibigay ng tukso na hindi Oho. makakaya ng tao. Mhm. Ang sabi po, kundi gagawin, may mga paraan ng pag-ilag Opo. upang tayo ay magkaroon ng pagtatagumpay. Yan. So malinaw mga minamahal kong mga kaibigan na talagang ang Panginoon ay merong pangako sa atin. Na itong mga pangakong ito ay may mas mabuting ito'y ating pong tanggapin. Ito'y ating pong panghawakan ang kanyang mga pangako upang sa lahat ng laban, upang sa lahat ng pagpakikipagpunyagi ay kasama natin si Kristong magtatagumpay. Opo, mahal na kaibigan, mayroon pong pangako ang ating Panginoon. Opo. Dito po nakatala sa unang Juan 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Mga kaibigan, tayo hindi exempted sa kasalanan. Opo. Tayo hindi exempted sa kasalanan. Ngunit darating din ang panahon na tayo babagsak Oho. dahil ang laman ay mahina. Ngunit hindi ka aalsin ng Diyos sa kanyang pamilya. Kapag ikaw ay nagkasala, sa halip na nais niyang manatili ka sa pamilya, kaya ipinangako niya ang pagpapatawad at paglilinis kapag ikaw'y nangumpisal ka, ngunit ang pagsisisi hindi lamang pagsasabi, ako'y nalulungkot.
At kinakailangan ito na makitaan sa iyong sarili Opo. na sa iyong pagsisisi Mhm. ay talagang hayag, Oho. Sincero. sincero ka. Oho. Opo, at hindi lang yung mapagkunwari na kalagayan natin na sabihin, ako ay nagsisi, Mhm. ako ay pinatawad ng Panginoon, naramdaman mo yon, pero mamaya-maya, balik ka naman uli doon Yan. sa ginagawa mo. Opo. Kaya mga mahal naming mga kaibigan, mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon sapagkat ilang beses ka bang bumagsak? Ilang beses ka mang ikaw ay nagkasala sa kanyang harapan? Itinuturo ng banal na kasulatan ng Panginoon, hindi ka inaalis niya sa kanyang pamilya. Kundi ang sabi ng Biblia, kung ipapahayag natin yung ating pong mga kasalanan, tapat at banal na tayo po'y patatawarin ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, hindi doon nagtatapos, kundi merong pang kasama yun. Opo, at dito po, sa aklat ng Kawikaan, Oho. may pagkapahayag. Sa Kapitulo 28, ang talata ay 13, siya ay magtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Yan. Ngunit, ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Yan. Kaya nga, hindi lingid sa ating kaalaman, mga kaibigan. Tayo ay mga bagong o tinatawag tayo mga sanggol. Opo. Sapagkat tayo'y bagong ipinanganak, bata sa pananampalataya. Kaya dito, mga kaibigan, katulad ng isang sanggol, ikay ay walang lakas na lumaban sa kaaway. Kaya kailangan mo ang Ama sa Langit na siyang bubuhat sa iyo kapag ikaw ay kapag ikaw ay bumagsak. Wala tayong kakayahan sa ating sarili. Oho. Huwag tayong manangan sa ating mga sariling kaalaman. Mhm. Anuman, may yaman tayo, Opo. meron tayong mga resources, Oho. hindi po sapat yan. Oho. Hindi po yan garantiya na makakalaban tayo sa kalaban, sa panunukso sa ating buhay, kundi ang ating patuloy na pagkakaroon ng napakagandang ugnayan sa ating Panginoon. Ang sabi po, sa sino man na siya'y nananangan, siya'y giginhawa. Opo. Kaya malinaw, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo'y walang lakas. Nangangahulugan lamang na kailangan natin ang isang Kristong tagapagligtas na ating tinanggap sa ating buhay upang tayo ay managumpay, upang tayo ay magtagumpay sa ating pakikipagpunyagi sa sanglibutang ito. Kaya mga kaibigan, ano ang mangyayari kung manatili tayo sa Kanya? Ay isa pong magandang katanungan. Oho. At maraming bisis ko na itong naririnig. Yan. Babasahin po natin, ha? Opo. Filipos 4, versikulo 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ayan. Napakagandang talata. I can do all things through Christ. Yeah. Lahat ng bagay ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Ang tanong ay, sino ba yung nagpapalakas sa atin? Oho. Ay walang iba kundi si Kristo. Si Kristo. Walang ibang nagpapalakas. Kaya mga kaibigan, kung naalala niyo, nung si Cain ay nagalit sa kanyang pagtatrabaho at nakadama na naiwala niya ang bagong buhay kay Kristo, kanyang tinawag ang kanyang guro sa Biblia at natutunan niya ang leksyon sa pag-aaral na ito. Ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugan na hindi ka natutoksohin sa katotohanan. Lalo kang tutoksohin. Pangalawa, ipinangako ng Biblia ang tulong sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia, panalangin at kapangyarihan ng Diyos. Kapag nagkasala, maaari mo itong ikumpisal sa Diyos at patawarin ka habang natututunan ni Cain ang sekreto ng pananagumpay sa kasalanan. Nagpasalamat siya sa Diyos at muling nagsimula na lumakad na kasama ng Diyos. Magagawa mo rin ang ganitong bagay kapag ikaw, kaibigan, ay bumagsak. Totoo po ito, mahal na kaibigan. Ang ating buhay sa lupang ito ay puno ng tinatawag na pagsubok. Kahit sabihin man natin na tayo
ay nasa panig ng ating Panginoon, hindi po ito magiging dahilan na tayo ay magmalaki sa ating mga sarili. Kung tayo ay nasa panig ng ating Panginoon, manatili tayo sa Kanya. Mm. Wala tayong magagawa sa ating mga sarili. Ipinapangako po ng Santa Biblia ang mga tulong sa pamagitan ng pagkasi ng banal na Espiritu. Ang ating marubdob na mga panalangin, ang paghingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala, totoong pagsisisi, at ang paghingi ng kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Matutunan po natin, mahal na mga kaibigan, sa ating buhay, mismo sa ating sariling mga karanasan, kung papaano tayo ay magiging isang bagong Kristiyano sa ating Panginoon, sapagkat tayo ay patuloy na nakikipaglaban sa kaaway, sa mga tukso ng ating buhay. Mga mahal ho naming mga kapatid, napakabuti at kadakila ng ating Diyos sa ating mga buhay, na kung tayo babagsak dahil sa gawa ng kaaway, ang Diyos ay handang tumanggap muli sa atin. Ang Diyos ay handa muling magpatawad sa atin. At tayo ay matuto sa mga pamamaraan ng Kristiyanong buhay, sa mga pamamaraan na tayo ay magtatagumpay sa kasalanan kung tayo lamang ay mananatili kay Kristo. At gusto kong ipahayag din ito, Apo, partner. apo. Ang isa sa nakasulat na talata sa Banal na Kasulatan. Mm. Sa unang Juan 1:9, kung ito lamang ay ating pagbubulay-bulayan, mga minamahal na mga kaibigan, mayroong mangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Ito po ang pagpapahayag niya. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Aaminin po natin sa ating buhay. Tanggapin natin Opo. na tayo ay mga makasalanan. Mm. Wala tayong magagawa. Kaya ang pamamanhig po, ipahayag natin. Walang pagdududa, walang pag-aalinlangan. Ipahayag natin ang lahat sa ating Panginoon. Siya ay tapat at banal na tayo'y patatawarin sa lahat nating mga kasalanan. Hindi lang siya tapat at banal, kundi tayo ay lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Napakaganda ng mga probisa, salita ng Diyos na mag-iiwan sa atin ng isang inspirasyon samantalang tayo ay patuloy na nagigipagbaka sa iba't ibang uri ng mga pagsubok, mga tukso sa ating buhay. Mga kaibigan, tayo'y makasalanan. Simula ng pasimula, tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay. Dahil nagnanais tayo ng bagong buhay kay Kristo. Ngunit, habang tayo'y narito sa sanglibutang ito, na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng iba't ibang mga suliranin sa buhay, nais nating magtagumpay. At ito ay kailangan nating wag bumitiw sa mga pangako ng ating pong Panginoon. Gusto mo, kaibigan, na ikaw ay magpatuloy sa panibagong buhay? Gusto mo, kaibigan, na iyong mga gawi, na iyong mga gawain noon, nung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, ay hindi mo na ibalik. At ikaw na ay magpapatuloy sa panibagong buhay na tinanggap mo si Kristo. Ngunit ang talata'y nagsasabi. Sa aklat ng Pilipos 4, ang talata'y 13, na nagsasabing, I can do all things through Christ. Lahat po
ng bagay ay ating magagawa hindi sa pamagitan ko, hindi sa pamagitan mo, kundi lahat ng bagay ay ating magagawa kay Kristong tinanggap natin sa ating mga buhay. Tama po yun, mga kaibigan. Ang panahon ay lumilipas. Madaling lumilipas ang panahon sa ating mga buhay at hindi naman natin namamalayan na tayo rin naman. Bawat taon ay nadaragdagan ang ating mga edad. Amen. Nanghihina tayo. Amen. Bagamat bigyan po natin ng matamang pagtingin ang ating buhay espiritual. Kamusta ang ating pagkikipag-ugnayan sa Panginoon? Wala na pong panahon, kaibigan. Wala nang panahon. Ngayon ang tamang panahon. Amen. Ngayon ang panahon ng kaligtasan. Tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay. Siyang magbabago. Siya ang magpapahayag Amen. ng totoong kaligtasan na hindi nabibigay ng mundo. Tanggapin mo siya, mahal na kaibigan. At sa bagay na ito, ang buhay na walang hanggan ay ipinapahayag sa atin. Mga kaibigan, magpatuloy tayo sa ating pagkikipaglaban. Magpatuloy tayo sa ating pagkikipagpunyagi. Sapagkat kung tayo magpapatuloy hanggang sa dulo ay ating makakamtan ang tunay na kaligayahan sa ating buhay. Kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Gusto mo na ayaw mo nang iwanan mo na ang lahat ng iyong bisyo. Ayaw mo nang maging lasinggero. Ayaw mo na lahat. Gusto mo na ng bagong buhay. Ngunit mga minamahal kong mga kaibigan, patuloy na ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin sa isang bagong buhay, bagong pagkikipagrelasyon sa Panginoon, bagong pag-asa sa mundong itong wala ng kapag-apag-asa. Father, Apo. maraming salamat at ang oras ay tumatakbo. Aking Apo. babatiin ang aking auntie na nasa Taytay ngayon. Apo. Oho, si Auntie Siding, si Naida Binici Martos. Apo. Salamat po sa inyong pagtanggiling Aha. at malayo ang narating ang Apo. ating programa. Apo. Mga minamahal ko, mga kaibigan, salamat po ng marami sa inyo pong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pong pakikinig, subalit wala na tayong panahon upang tayo magpatuloy sa ating talakayan. Kaya ngayon, tayo po ay magtatapos sa pamagitan ng panalangin at ito'y paglilingkuran tayo ni Pastor Yano. Dakilang Ama, tunay pong iyong kabutihan, hayag ang inyong pag-ibig, pangangalaga sa bawat isa sa amin. Aming ipinapahayag ang aming mga kasalanan sa inyo. Patawarin po kami, O Diyos. Bigyan kami ng pag-asa. At ang pag-asa ito ay dahilan sa inyong mga salita na hindi namin kakalimutan. Magiging gabay sa araw-araw at magsilbing kalakasan upang kami po ay magtagumpay sa anumang tukso, anumang pagsubok na darating sa aming buhay. Payapain po kami ng iyong mga salita. Ang aming mga kaibigan na nakikinig, sumusubaybay sa kanilang mga tahanan saan man silang lugar, kayo po ang magpala sa kanila. Salamat po at ang iyong salita ay patuloy na naririnig sa ganitong pamaraan ng paglilingkod. Amin itong inadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, muli po ay bukas po ang ating pong programa sa inyo pong sa pagtanggap ng inyo pong mga suporta upang patuloy na maglingkod sa ating pong mga kaibigan samantala sila nasa kailang-kayang tahanan. Ako po muli ang inyong kaibigan, Brother Jomer Tayhon, na nagsasabi, sumainyo nawa ang ating Panginoon sa mga oras na ito.